Attention senior citizens at tilya ng mga retires. Kung ikaw ay SSS pensioner or may pamilyang umaasa sa SSS pension, kailangan mong marinig ito ngayon. Breaking news na magpapasaya sa milyon-milyong Pilipino, tumaas na ang SSS pension para sa 2026. O tama ang narinig ninyo. Matapos ang mahabang paghihintay, may bagong dagdag na benepisyo na para sa lahat ng qualified senior citizens. Hindi ito biro. Hindi ito fake news. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa Social Security System. Pero alam mo ba kung magkano ang dagdag? Sino-sino ba talaga ang makakakuha nito? Kailan magsisimula ang payout? At pinakaimportante, paano mo masiguro na makukuha mo ang buo mong karapatang pensyon? Sa video na ito, ilalahad ko ang lahat ng detalye na kailangan mong malaman. Pag-uusapan natin ang eksaktong halaga ng pension increase, step-by-step requirements, petsa, ng implementation. Sino ang qualified at sino ang hindi? Mga common mistakes na dapat iwasan. Maraming pensioners ang hindi nakukuha ang kanilang karapatang benepisyo dahil sa lack of information. Huwag kang maging isa sa kanila. Kaya kung ayaw mong makaligtaan ang mahalagang impormasyon na ito na maaaring magbago ng buhay mo o ng iyong mga mahal sa buhay, stay tuned hanggang dulo ng video. Kung nakatulong ang video na ito, ay like mo na ngayon at share sa inyong mga kaibigan at pamilya na SSS members din. Magandang araw sa inyong lahat at sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan ng lubusan ng bagong SSS pension increase para sa 2026. Alam ko na marami sa inyo ang sabik ng malaman ang tungkol dito, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang sabihin na kung first time mo dito sa channel, maligayang pagdating. Dito sa channel na ito, pinagsasaluhan natin ang mga importanteng impormasyon tungkol sa benepisyo, retirement, at lahat ng bagay na makakatulong sa ating mga kababayan na senior citizens at sa mga nagpaplano na mag-retire. Kaya kung gusto mong manatiling updated, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang video. Ngayon, alam ko na ang tanong na nasa isip ninyo ngayon ay ito. Totoo ba talagang tumaas na ang SSS pension para sa 2026? Ang sagot ay oo, at hindi lang basta tumaas kundi may mga bagong provisions pa na talagang makakatulong sa ating mga senior citizens na mas mapadali ang kanilang buhay. Ang SS or Social Security System ay patuloy na nagsusumikap na mapataas ang kalidad ng buhay ng mga Pilipinong retirees. At ang 2026 pension increase na ito ay isa sa mga patunay nito. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwan na nalilito. Sa buong video na ito, tututukan natin isa-isa ang bawat detalye mula sa kung magkano ang increase hanggang sa kung paano mo ito makukuha. At ano ang mga requirements na kailangan mong asikasuhin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamahalaga ang aktwal na halaga ng pension increase. Base sa pinakabagong announcement ng SSS, ang average na pension increase ay umaabot sa approximately 1,000 bawat buwan. Ngayon, alam ko na ang iniisip ng iba sa inyo ay bakit 1,000 lang. Pero tandaan natin na ito ay isang average figure. Ang ibig sabihin nito depende sa iyong contribution history, sa tagal ng iyong pagtatrabaho at sa amount ng iyong naging contributions, maaring mas mataas or mas mababa ang iyong makukuhang increase. Mayroong mga pensioners na makakakuha ng mas malaki pang dagdag, lalo na kung mas mataas ang kanilang contributions noong sila ay aktibo pang nagtatrabaho. Kaya naman, hindi ito isang one-size-fits-all na sitwasyon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang calculation based sa kanilang individual records sa SS. Ngayon, tanong ng marami, sino ba talaga ang qualified para sa pension increase na ito? Meron bang specific na criteria o requirements? Well, ang magandang balita ay ito. Kung ikaw ay kasalukuyang SSS pensioner na, meaning natatanggap mo na ngayon ang iyong monthly pension, automatically qualified ka na para sa increase. Hindi mo na kailangan mag-apply ulit or pumila sa SSS offices para lamang makuha ang dagdag na ito. Ang SSS ay automatic na mag-a-adjust ng iyong monthly pension starting sa implementation date.
Pero syempre, meron ding mga specific cases na kailangan nating pag-usapan. Halimbawa, kung ikaw ay bagong retiree na mag-qualify lang this year or next year, ang computation ng iyong pension ay based na sa bagong rates. Kaya kung ikaw ay malapit ng mag-retire, mas maswerte ka pa dahil ang iyong initial pension ay base na sa mas mataas na computation. Pag-usapan din natin ang tungkol sa implementation date dahil ito ay napakahalagang detalye na hindi dapat palampasin. Ayon sa SS, ang pensyon increase ay magsisimula sa unang quarter ng 2026. Ang ibig sabihin nito sa mga pension payments na ire-receive ninyo starting January 2026, makikita nyo na ang dagdag na amount. Hindi na kailangan maghintay ng ilang buwan pa o mag-claim ng back pay dahil automatic na itong ia-apply ng sistema. Ang SS ay gumawa na ng mga preparations para masiguro na smooth ang implementation at wala masyadong delay or technical issues. Pero syempre, alam naman natin na sa Pilipinas minsan may mga unexpected delays. Kaya ang advice ko sa inyo ay regular kayong mag-check ng inyong SSS account online o kaya naman ay makipag-ugnayan sa inyong nearest SSS branch kung meron kayong mga tanong or concerns. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang mga bagay na hindi madalas na nadidiscuss pero napakahalaga para sa inyo. Una dito ay ang tungkol sa pension loan. Maraming pensioners ang hindi alam na meron silang option na kumuha ng pension loan mula sa SS. Ito ay isang type ng loan na specifically designed para sa mga pensioners at ang payment nito ay automatic na ibabawa sa inyong monthly pension. Ang maganda dito ay relatively low ang interest rate compared sa mga commercial banks or lending institutions. Pero ang tanong ng iba, apektado ba ang pension loan nila dahil sa increase na ito? Ang sagot ay hindi. Ang pension increase ay separate sa inyong existing loan obligations. Kung meron kayong ongoing pension loan, ang deduction ay magpapatuloy base sa original agreement ninyo at ang increase ay idadagdag sa net amount na inyong matatanggap after deductions. Kaya kung halimbawa ay tatanggap kang additional 1,000 per month at ang loan deduction mo ay 500, ang actual na dagdag na matatanggap mo ay 500. Simple lang pero importante na maintindihan ito para hindi kayo malito sa computation. Isa pang mahalagang topic na gusto kong talakayin ay ang tungkol sa benefits ng mga survivors o dependents. Maraming pensioners ang may mga tanong tungkol dito dahil nag-aalala sila kung ano ang mangyayari sa kanilang pension once na wala na sila sa mundo na ito. Well, ang SS ay may provisions para sa survivors benefits. Kung ikaw ay isang SSS pensioner at unfortunately ay pumanaw na, ang iyong qualified dependents ay pwedeng mag-claim ng survivor's pension. Ang mga qualified dependents ay kinabibilangan ng iyong legal spouse at mga legitimate children na hindi pa umabot sa 21 years old o kaya naman ay mga anak na may permanent disability. Ang amount ng survivor's pension ay base sa percentage ng original pension ng deceased member. At ang percentage na ito ay depende sa bilang ng qualified survivors. Kaya, naman importante na updated ang inyong beneficiary information sa SSS para walang komplikasyon kapag dumating ang panahon na kailangan na ito. Talakayin din natin ang tungkol sa foreign residency. Maraming OFWs na nag-contribute sa SS at ngayon ay nakaretire na sa ibang bansa. Ang tanong, qualified pa ba sila para sa pension increase na ito? Ang sagot ay oo, absolutely. Kahit ikaw ay nakatira na sa ibang bansa, basta ikaw ay qualified SSS pensioner, entitled ka pa rin sa pension increase. Ang SSS ay may mga arrangements para sa international remittance ng pensions. Pwede mong piliin na i-deposit ang iyong pension sa local Philippine bank account o kaya naman ay may mga options din para sa direct international transfer, depende sa bansang inyong tinitirhan. Pero syempre, may mga corresponding fees minsan para sa international transfers. Kaya mas practical kung meron kayong maintained bank account dito sa Pilipinas na pwedeng pagtransferan ng inyong pensyon at doon nyo na lang i-access through online banking or international ATM cards. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na ginagawa ng mga pensioners na nagre-resulta sa delays o problems sa kanilang pensyon.
Una sa lahat, ang hindi pag-update ng contact information. Maraming pensioners ang lumilipat ng address pero hindi nag-i-inform sa SSS. Ang resulta nito, kapag may importante silang documents na kailangan i-receive or kaya naman ay may verification process, hindi sila nakokontak ng SSS at nade-delay ang kanilang transactions. Kaya ang advice ko, anytime na maglipat kayo ng address, mag-update agad sa SSS. Mabilis lang naman ang process. Pwede pa nga online through the MySS portal. Pangalawa, ang hindi pag-submit ng required annual verification. Every year, ang SSS ay nagre-require ng pensioners' annual verification para ma-verify na buhay pa at eligible pa rin sila para sa pensyon. Ito ay usually through biometric verification sa SSS branches o kaya naman ay may online options din. Maraming pensioners ang nakakalimutan nito at ang resulta, temporarily suspended ang kanilang pensyon hanggang sa mag-comply sila. Kaya importante na aware kayo sa schedule ng annual verification ninyo at mag-comply agad para walang disruption sa inyong monthly pension. Isa pang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang tungkol sa taxation ng SSS pension. Maraming pensioners ang nagtatanong kung taxable ba ang kanilang SSS pension. Ang sagot ay depende. Generally, ang SSS pension ay exempted from withholding tax. Pero kung ikaw ay may ibang sources of income aside from your SSS pension, kailangan mo pa ring mag-file ng income tax return at i-declare lahat ng iyong income sources. Ang SSS ay mag-i-issue ng Certificate of Pension na pwede mong i-present sa BIR for your tax filing. Pero kung ang SSS pension lang ang iyong source of income at wala ka ng ibang kita, most likely exempted ka na from filing tax returns. Pero to be sure, better na mag-consult sa isang tax professional o kaya naman ay dumiretso sa BIR para sa proper guidance specific sa iyong situation. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang future ng SS at kung ano pa ang pwedeng asahan ng mga members at pensioners. Ang SSS ay patuloy nag-i-implement ng reforms para ma-improve ang kanilang services at ma-increase ang benefits ng members. May mga ongoing discussions sa Congress tungkol sa further increase ng SS contributions para makagawa ng bigger fund na pwedeng gamitin para sa higher pension benefits in the future. Meron ding discussions tungkol sa additional benefits tulad ng enhanced healthy coverage, housing assistance programs at iba pang social services para sa seniors. Ang importante ay patuloy tayong nakaabang sa mga developments na ito at aktibo tayong nakikilahok sa mga consultation processes na ginagawa ng SSS. Isa pang napakahalagang topic ay ang tungkol sa digitalization. Pwede kayong mag-check ng contribution history, mag-apply ng loans, mag-update ng personal information at marami pang iba. Ang advice ko sa lahat ng pensioners, especially sa mga younger retirees na comfortable gumamit ng technology, mag-register kayo sa MySS portal. Sobrang convenient nito at talagang time-saving. Pero syempre para sa mga seniors na hindi gaanong tech-savvy, available pa rin ang traditional methods through SSS branches. At may mga staff naman doon na tutulong sa inyo. Talakayin din natin ang tungkol sa pension computation para maintindihan ninyo kung paano na-calculate ang inyong monthly pension. Ang SSS pension ay computed based sa multiple factors. Una, ang inyong credited years of service o kung gaano katagal kayong nag-contribute sa SSS. Pangalawa, ang average monthly salary credit ninyo, which is basically the average of your declared monthly salaries during your highest 60 months of contribution. Pangatlo, ang number of dependents na nakadeclare ninyo. Ang formula ay medyo technical pero basically mas mataas ang iyong contributions at mas matagal kayong nag-contribute, mas mataas ang inyong pension. Kaya ang advice ko sa mga nasa workforce pa, regular kayong mag-contribute at kung kaya mag-voluntary contributions pa para mas mataas ang magiging pension ninyo sa future. Pag-usapan din natin ang tungkol sa early retirement versus normal retirement. Ang normal retirement age sa SSS ay 60 years old. Pero may option din ng early retirement starting at age 55 kung nakapag-contribute ka na ng at least 120 months. Pero ang catch, ang pension amount sa early retirement ay mas mababa compared sa kung maghihintay ka hanggang normal retirement age.
Ang reduction ay depende sa kung ilang years ahead ka nag-retire before the normal retirement age. Kaya importante na carefully consider ito. Kung financially stable ka naman at kayang maghintay hanggang 60, better na maghintay ka para mas mataas ang pension mo. Pero kung may urgent need ka na ng income or may health reasons, pwede naman ang early retirement option. Isa pang importante ay ang tungkol sa death benefits. Aside from the survivor's pension na na-mention ko kanina, may death benefit payment din na one-time na matatanggap ng beneficiaries in case of death ng pensioner. Ito ay computed based sa certain formula na nakabase sa contribution history ng deceased member. Ang death benefit ay separate from the monthly survivor pension. So parehong matatanggap ng mga survivors. Importante na updated ang beneficiary designation ninyo para walang problema sa pag-claim nito. Pag-usapan din natin ang tungkol sa disability benefits. Kung ikaw ay naging permanently disabled while you're still an active SSS member, may disability pension benefits ka na pwedeng i-claim. Ang requirements ay kailangan na certified disability from SSS accredited physician at may sufficient number of contributions. Ang disability pension ay comparable sa retirement pension in terms of amount at kung qualified ka, pwede mong tanggapin ito even before reaching retirement age. Ito ay safety net para sa mga workers na unfortunately ay naging disabled due to accident or illness. Ngayon, maraming pensioners ang nagtatanong din tungkol sa kung pwede pa bang mag-work habang tumatanggap ng SSS pension. Ang sagot ay yes. Pwede kang mag-work at kumita ng additional income habang tumatanggap ng iyong SSS pension. Walang restriction dito. In fact, encouraged pa nga na manatiling productive ang seniors kung kayang-kaya pa naman nila. Ang SS pension ay designed to supplement your retirement income, hindi necessarily to replace all of your income. Kaya kung may opportunity pa kayong kumita ng additional income through part-time work, business, or investments, go ahead and pursue it. Ang SSS pension ninyo ay hindi maaapektuhan nito. Importante ring pag-usapan ang tungkol sa SSS Provident Fund. Ito ay isang separate program ng SS na voluntary savings program para sa members. Ang contributions ninyo dito ay naka-invest at may returns at pwede ninyong i-withdraw upon retirement as additional fund bukod sa regular pension ninyo. Hindi lahat ay aware sa program na ito, pero ito ay very good option para sa mga gustong mag-save extra for retirement. Ang returns ay usually higher compared sa regular savings accounts sa banks at secured pa dahil managed ng SS. Talakayin din natin ang healthcare benefits. Aside from SS pension, dapat din kayong members ng PhilHealth para sa healthcare coverage. Ang PhilHealth ay separate government agency na nag-provide ng health insurance. As pensioners, importante na active pa rin ang inyong PhilHealth membership para covered kayo sa hospitalization at medical expenses. May mga discussions na din ngayon about integration ng SSS at PhilHealth benefits para mas seamless ang coverage ng seniors. Pero as of now, separate pa sila. Ngayon, para sa mga bagong members ng SS kaya naman ay mga voluntary contributors, importante na maintindihan ninyo kung paano mag-contribute ng tama para ma-maximize ang future pension ninyo. Ang monthly salary credit na ide-declare ninyo sa SSS ay important dahil ito ang basis ng computation ng iyong pension. Kaya kung self-employed kayo or voluntary contributor, advice na mag-declare ng higher monthly salary credit kung kaya ninyo para mas mataas ang contribution ninyo at consequently, mas mataas din ang future pension ninyo. Isa pang tip ay ang continuity of contributions. Try to avoid gap sa inyong contributions dahil ito ay nakaka-affect sa qualification ninyo for certain benefits. Kung temporarily unemployed kayo, consider continuing your contributions as voluntary member para hindi mawalan ng continuity. Ang continuity ay importante sa pag-qualify para sa retirement at other benefits. Pag-usapan din natin ang tungkol sa appeals process. Kung meron kayong issue sa inyong pension computation or any SSS benefit at hindi kayo satisfied sa decision, may right kayo to file an appeal. May formal appeals process ang SSS na pwede ninyong i-follow.
Importante lang na documented lahat ng inyong communications at submissions para may proof kayo in case of disputes. Para sa mga may business or kaya ay employers, importante rin na maintindihan ang inyong obligations sa SSS. As employer, required kayong mag-remit ng contributions para sa inyong employees on time. Delayed or non-remittance ay may corresponding penalties at ultimately nakaka-affect sa benefits ng inyong employees. Kaya very important ang proper compliance. At ang pinakamahalaga sa lahat, stay informed. Ang SSS ay regular na nag-a-announce ng updates, changes sa policies, new programs at iba pang importante information. Follow their official channels, visit their website regularly at attend their information sessions. Kung meron sa inyong area, ang knowledge ay power at mas informed kayo, mas makakapag-maximize kayo ng inyong benefits. Kaya sa lahat ng pensioners, aspiring retirees at SSS members, ang 2026 pension increase na ito ay talagang good news. Ito ay patunay na ang government ay nag-e-effort para tugunan ang needs ng ating mga seniors. Pero ang pension increase lang ay hindi enough. Kailangan pa rin nating mag-plan ahead, mag-save at mag-invest para secured ang ating retirement. Gamitin ang pension as base income pero strive to have additional sources para comfortable ang ating golden years. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli!